Happy New Year, Sagittarius! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical card at saka ng angel number sa taong 2024. Hanggang 3 or 4 na cards ang kukunin ko sa mystical cards at 2 naman sa angel number. Babasahin ko sa inyo yung meaning ng cards na ito. Enlightenment. Ang ibig sabihin nito, mahirap man maintindihan pero kailangan mong maging pasensyoso at tanggapin kung ano yung pinagdaraanan ng kapwa mo. Achievement. Itong card na ito may mga positive result dahil na rin sa pagsusumikap mo. Merong graduation, celebration at saka engagement. Recover. Ang ibig sabihin nito ay healing sa mga nakaraang painful situation. Tingin ko guys, ito lang yung mga cards mo. At saka pinapakita rin na merong renewal na mangyayari sa buhay mo. Ang angel number naman ang alamin natin. Alam niyo guys, na-excite din ako kasi curious din ako kung anong card yung ipapakita. Three, 3. You are on the perfect path of alignment with your purpose. Connected din sa mystical card na merong enlightenment at saka achievement. 991. Believe that the path you are walking is filled with divine light and focus on your soul's mission. Alamin natin kung bakit yan yung ipinakita ng mystical card at saka angel number mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang question ay ano ang major lesson sa 2023 na makakatulong sa taong 2024? The Star, 5 of Wands. Kusa talaga siyang bumaliktad. 8 of Wands in reverse. Ibig sabihin ng mga cards na ito, merong hindi pagkakasundo, pagtatalo, at kailangan mong malagpasan ito. Yung negatibong sitwasyon na ito, yung nagiging hadlang, kaya nagkakaroon ng delay, at saka ang ilan sa inyo nai-stress ka. Pero basa na rin sa mga cards ay i-release mo yung pabigat na ito sa damdamin mo or isip. At ang isa pa sa makakatulong ay yung maging totoo ka sa sarili mo, pati sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa career, pinapakita yung husay mo sa trabaho. Pero may mga person kang hindi makasundo. Ang ilan naman, yung hindi pagkakasundo or kawalan ng teamwork, yun yung nagiging dahilan kaya hindi natatapos yung trabaho nyo or hindi nagagawa ng tama. O kaya ng mabilis. Kaya ang ilan sa inyo, nag-iisip ka na kung magpalit ka na lang ba ng trabaho kasi yung mga kasama mo, hindi nakikikooperate. Pero ang advice ng mga cards, kahit anong trabaho meron talagang negative or magpapadelay. Kaya
solusyonan mo muna ito bago mag-isip na mag-iba ng trabaho. At saka ang ilan sa inyo hindi rin maganda ang kondisyon ng career kaya naaapektuhan kayong lahat na trabahante. Sa mga single, ang ilan sa inyo ang tagal mo nang walang karelasyon. At kung kailan meron ka nang nagugustuhan or maybe ikaw ito na maraming nagkakagusto sa'yo, nahihirapan ka naman pumili. Ang ilang single naman kaya hindi ka nakikipagrelasyon kasi hindi mo pa makalimutan yung person sa nakaraan. May mga ganun talaga sa dami ng nakarelasyon mo, merong isang espesyal. Sa mga nasa relationship naman, kailangan maibalik yung tiwala sa isa't isa. Kasi dalawang cards na yung nagsasabi na nagkakaroon ng pagtatalo sa relasyon kasi wala kayong time sa isa't isa. Kaya hindi nasusolusyonan yung problema sa relasyon. Three of Cups in reverse, King of Cups in reverse, at King of Pentacles in reverse. Ito naman yung mga cards para sa ano ang dapat bigyang pansin. Itong mga cards mo, kailangan talagang bigyan mo to ng pansin. Kasi nakadalawang cards ka na na-stress ka eh. Meron ding person na hindi pwedeng pagkatiwalaan at saka kulang sa teamwork. Pinakita na sa mystical card yung enlightenment, achievement at saka recover. Kumbaga, nawawala sa tamang direksyon yung buhay mo kaya pinapakita na ng mga cards kung ano yung mga dapat mong gawin or mas bigyan ng atensyon. Ang advice ng mga cards sa financial, kailangan mo ng extra income para matugunan yung pangangailangan mo sa financial. At saka may warning din na mag-ingat ka sa mga pinagkakatiwalaan mo patungkol sa financial. Ang advice pa ng mga cards ay sikapin na kahit papano ay makapag-ipon. Pinaghahanda ka kasi ng mga cards sa mga biglaan na bayarin or expenses. Pero alalahanin mo na pinakita na ng angel number mo na nasa tamang direksyon ka ng buhay mo. Para sa mga single, ang ilan sa inyo, dumaan ka sa painful na breakup. Kaya hindi ka pa nakikipagrelasyon. Ang ilang single naman, takot kang mag-isa, kaya gusto mo kapag nakipaghiwalay ka, meron ka kagad kapalit. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, merong third party ang relasyon. At ang advice ng mga cards, pag-usapan nyo to ng masinsinan ng person mo para mahinto na yung pagmamanipula or panlilinlang. Page of Swords, the Magician, at the High Priestess in reverse. Ito naman yung goals na dapat gawin or ipagpatuloy. Sa mga cards na ito, ipinapakita na kailangan sabihin mo kung ano yung totoo mong nararamdaman. Gamitin mo yung personal power mo at saka yung talino mo. At ang advice ng cards ay huwag padala sa pagtatalo para natatapos kung ano yung mga bagay na dapat pinag-uusapan. At dahil na rin sa mga negatibo na argumento at saka puna sa iyo, nawawalan ka na rin ng tiwala sa sarili mo. Sa health naman, ang advice ng mga cards, subukan mo naman yung ibang healing method para mapabilis yung paggaling mo. Ang ilan naman sa health, kahit na meron kang sakit, malakas yung resistensya mo eh. Kaya merong recovery. Sa mga single, malaki ang potential mo para magkaroon ng love life. Kaya yung pinapangarap mo, gawin mo makatotohanan. Nakadalawang cards ka na. Ang ilan na nasa relationship, ang dapat na hinahanap mo sa relasyon ay true love. Hindi yung love at first sight.
Ang advice ng mga cards, sikapin na maging exciting at saka yung magkaroon ng time sa isa't isa sa relasyon para hindi lumamig yung person mo sa iyo. Ang ilan naman, naging malayo yung person mo sa'yo kasi nakadalawang cards ka na meron talagang nanggugulo sa relationship nyo ng person mo. Itong additional card na The Lovers ay binibigyan ka ng advice na bago magkaroon ng desisyon, kailangan mo munang suriin lahat. At pinapaalala ng card na ito na lahat tayo ay may kakayahan na para magdesisyon sa kung ano yung makakapagpasaya sa atin. Itong Nine of Swords, kailangan mong isipin kung yung sitwasyon ba ay tamang ipinaglalaban. Kasi minsan, kailangan din nating i-let go. Yung magpapadelay sa sitwasyon natin para maging okay ang lahat. Itong Two of Pentacles naman ay binibigyan ka ng choices ng universe sa mga sitwasyon na mangyayari sa iyo sa buhay. Para alam mo kung ano yung mga dapat mong i-let go at yung dapat mong piliin para ma-achieve mo yung mga pangarap mo sa buhay.